Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Sherlan Laureno, Lodi Cherry Pat Osa, Lodi Lea Yestoqui, Lodi Kuya Chunlizer, Lodi Vladimir Menchavez, Lodi Nairome Armonia, Lodi J. Zamazumo Jr., Lodi Marlon Zula, Bongkag, Lodi Wilson Gagwa, Lodi Erwin Matias, Lodi April Roy Capuras, Lodi Oriet Celestial Boy. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-285 kabanata, sa pagpapatuloy. Mula sa malayo, ang kalangitan at dagat ay tila nagsasama sa isang madilim na kulay. Ang malakas na hangin ay humahagupit sa ibabaw ng katubigan, na nagiging sanhi ng pag-aalburuto ng mga alon na kasing taas na ng mga bahay. Sa gitna ng nagngangalit na karagatan, isang matibay na barko ang lumitaw, buong tapang na sinusuong ang malalaking alon na tila mga higanteng kamay na gustong lumunin ito. Itinaas ang layag nito. Sa isang iglap, bumukas ang malaking layag na tila mga pakpak ng isang higanteng ibon, sinalo ang malakas na bugso ng hangin na nagmula sa dagat. Sa kabila ng panganib, ang barko ay hindi huminto. Sa halip, lalo pa nitong pinatulan ng pag-araro sa gitna ng nagngangalit na karagatan, patuloy na sinusuong ang mga malalaking alon na tila walang katapusan. Mula sa barko, dahan-daang lumitaw ang isang paa na humakbang palabas. At ang kapa nitong pula ay marahas na inaangat ng malakas na hangin. Sa wakas, naging malinaw ang lahat. Nakatayo ng buong tatag sa mismong unahan ng barko ang kinatatakutang Grand General na si Chu Kang-yong. Na ayon sa kwento sa ilalim ng lihim na utos ng Panginoon, nagtipon siya ng hukbo sa Dongyong, at sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga kampanya, pinalawak ang kanyang puwersa na may hindi mapipigilang sigla. Ang mga mata ni Grand General Chu Kang-yong ay naniningkit, kasing talam ng mga espada na dumaan sa libo-libong labanan. Habang ang kanyang pulang kapa ay marahas na hinahampas ng hangin, ang kanyang tinig ay naging mas malakas pa kaysa sa ugong ng nag-aalburutong dagat. At sinabi nito na 10 taon, sa wakas ay nagbabalik na ako ngayon. At isang sundalo ang lumapit sa kanya habang mabilis na sinuntok ang kamay sa palad na sinabi na dakilang general. Walang problema sa ruta, makakarating tayo sa ating patutunguhan bago magbukang liwayway. Napalingon nito na sumagot na sinabi mong binabantayan ng Justice Alliance ang lugar na ito. Bahagyang itinungo ang ulo nito at sumagot na oo. At 2 sekta ang nangangasiwa rito. Napangiwi ng mga labi ang Grand General na si Chu Kang-yong at sinabi na mas mahina ngayon ang martial world kaysa dati. Dagdag pa nito na may mga matatalim na tingin na ang mga ganitong tao ay dapat supalan sa pamamagitan ng ganap na pagsunod. At pagkatapos ay mabilis itong tumingin sa kanyang gilid. At makikita ang mga sundalo nito na tinatawag na Chu Blood Corps habang pinagmamasdan nila ang mga ito na nakahanay. At sinabi sa kwento na isang elite na unit na binubuo lamang ng mga nakaligtas sa larangan ng digmaan, isang personal na gwardya na umiiral lamang para kay Grand General Chu Kang-yong. At pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang sandata ng mahigpit. At sinigaw sa mga ito na pagdating natin, kikilos tayo kaagad, walang pag-aatubili. At malakas ding sumagot ang mga ito sa kanya na sa inyong utos. At sumapit na ang umaga, na makikita ang daungan sa Namyang Jin. Isang daungan na pinamamahalaan ng 2 sekta sa ilalim ng Justice Alliance. At sentro ng kalakalan sa katimugan. Habang makikita ang lalaking naguunat ng kanyang katawan sinasabi pa nito na sobrang naninigas ang katawan ko. At nang ibaba ang kanyang mga kamay bigla naman siyang may napansin sa gilid. Mula sa kalmadong dagat makikita ang barko na mabilis na parating na ikinagulat nito. Bahagyang napataas ang kanyang kilay, bakas sa mukha ang matinding pagkalito habang nakatingin sa malayo. Na sinabi na isang barko? Sa ganitong kagang oras, bulong niya sa sarili. Dagdag pa niya na mga sundalo ba ng pamahalaan ang mga yon? Subalit habang unti-unting lumalapit ang sasakyang pandagat at naging malinaw ang bawat detalye nito, nanlaki ang kanyang mga mata nang mamataan ang watawat na nakasabit doon. Iyon ay. Hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil sa matinding gulat. Kasabay ng malakas na kalansing ng pagbaba ng angkla ng barko, mabilis siyang nagpulasan pabalik sa loob upang agad na magulat sa kanyang mga nakakataas. Malakas niyang itinulak ang pinto hanggang sa hamampas ito sa dingding, hinihingal at bakas ang tensyon sa kanyang boses.
Isang hindi kilalang barkong pandigma ang lumitaw. Sigaw niya na bumasag sa katahimikan ng silid. Nagulat ang mga ito at napasabi, ano? At mula sa loob may malakas na sumisigaw na ipaalam agad sa pinuno ng sekta. Walang oras na dapat sayangin. Lahat, magtungo sa daungan. Tumugon naman ang mga ito na opo. Ang mga piling sundalo ni Grand General Chu Kang-yeom ay tuluyan ng nakababa sa lupa mula sa dambuhalang barko. Maayos at mabilis silang kumilos, agad na bumuo ng mga hanay na tila isang pader ng bakal sa dalampasigan. Ang bawat kawal ay nakatindig ng matuwid, bitbit ang disiplinang galing sa malupit na pagsasanay, habang naghihintay sa susunod na utos ng kanilang general. Hindi nag-atubili ang mga ito, sa isang iglap, mabilis at sabay-sabay silang nagpulasan ng takbo papalapit. Dahan-daang ibinaling ni Grand General Chu Kang-yeom ang kanyang tingin sa direksyong yon, at sinabi na sa wakas. Nagpakita ka rin, sinigaw naman ito habang mabilis na lulusab na hayop ka. Wala ka bang alam sa sarili mong lugar? Paano ka naglakas loob na tumapak dito? Isang mapanganib na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Grand General Chu Kang-yeom, isang ekspresyong nagbababadya ng nalalapit na pagdanak ng dugo. Tila nasiyahan siya sa pagkakataong ito na sa wakas ay makaharap ang kanyang mga kaaway. At sinabi na lipulin sila. Sa isang marahas na hudyat, itinaas nito ang kanyang kamay at mariing itinuro ang direksyon ng mga miyembro ng Justice Alliance. At sinigaw na atakehin sila. Sa isang iglap, mabilis na kumilos ang mga bihasang mamamana ng Grand General. Sabay-sabay nilang hinugot ang kanilang mga palaso at itinutok ang mga ito paitaas, na tila mga tinik na handang tumusok sa langit papunta sa Justice Alliance. Pagkatapos ng hudyat, sabay-sabay na kumawala ang mga palaso at mabilis na rumesponde ang hangin sa bagsik ng kanilang paglipad. Hindi pa man humuhupa ang usok ng unang pagsalakay, muling umalingaw-ngaw ang awtoritadong boses nito para sa susunod na taktika. Nasinigaw na ihanda ang pader ng kalasag, utos niya. Sa isang iglap, tila iisang katawan na kumilos ang kanyang mga sundalo, mabilis nilang binuo ang isang matibay na depensa sa pamamagitan ng pagsasalansa ng kanilang mga bilog na kalasag sa unahan. Habang tumatama naman ang mga palaso sa mga mayembro ng Justice Alliance. Na sinabi pa sa kwento na ang nakakatakot sa True Blood Corps ay hindi sila lumalaban gamit lamang ang martial arts, nilulupig nila ang kalaban sa pamamagitan ng may sensing taktika at estratehiya. Ang mga martial artist ng mga sekta, na ipinagmamalaki ang kanilang magagarbong galaw ng espada, ay hindi maitago ang kanilang takot sa harap ng bigat ng mga pader ng kalasag at mga paglusob. Makikita na lamang ang mga nagtatalsikang sariwang dugo sa hangin, na tila mga pulang talulot na nalalaglag sa tuyong lupa. Ang bawat tagos ng talam at bawat hiyaw ng sakit ay nalunod sa bagsik ng pagsalakay ng mga sundalo ni Chu Kang-yeom. Makikita ang mga ito na tinamaan ng palaso sa iba't ibang bahagi ng katawan na sinabi pa sa kwento na ang mga ito ay tuluyang gumuho ng walang magawa. Sa gitna ng nagaganap na kalunos-lunos na labanan, isang sugatang miyembro ng Justice Alliance ang bumagsak at napaluhod sa paanan ni Grand General Chu Kang-yeom. Nakatingin ito ng matalim sa kanya habang sinasabi na mga walang silbi. Ang larangan ng digmaan ay hindi lugar para magpasikat ng espada. Nangangalit ang mga ngipin nitong sumagot na hayop ka. Sa tingin mo ba mananahimik ang Justice Alliance matapos ang ginawa mo? Ngumisi lang ito na sumagot sa kanya na Justice Alliance. Puy, sa huli, pawang mahihinang martial artist lang sila na mahusay lang magdaldal. Nainis ito na agad na sumugod habang sinisigaw na walang hiya ka. Mabilis namang itinaas nito ang kanyang espada sa ere. At buong lakas na hinampas ito dito. Sinabi pa nito habang lumiliwanag ang mga mata na hindi ka kailanman magiging kapantay ko. Lalamunin ko kayong lahat ng buo. At lumipat ang eksena sa palasyong ito. Sa loob makikita ang pavilion leader na nakaupo sa harap ng lamesa. At isang sandali pa ay makikita ang pintuan ay bumukas. Isang tao ang pumasok at agad na sumuntok sa palad habang yumukong sinabi na Panginoon ng pavilion, may ulat na dumating. Dagdag pa nito sa kanya na sinasabing bumalik na ang dakilang general mula sa Dongyong at nilipol ang Namyangjan. Tumugon sa kanya si pavilion leader na kaya kumilos na rin sa wakas ang dakilang general. Sinabi pa nito sa kanya na mas mabilis ang kanyang pag-usad kaysa sa inaasahan. Hindi karaniwan ang kanyang mga galaw. Makikita ang mukha ni pavilion leader na sinabi nito na Chu Kang-yeom. Isang lalaking walang alinlangan.
Martial artist man o sundalo ng pamahalaan, ang lahat ay sagabal lamang sa kanyang pag-abante. Huwag palampasin kahit isang galaw niya. Mag-ulat agad. Yumukong sumuntok ito sa palad na sinabi na opo. Naiintindihan ko. At pagkatapos ay napangiti ang pavilion leader. Sinabi pa nito na panahon na upang mamukadkad ang bulaklak ng espada. At dito na po nagtatapos ang ika-285 kabanata. Ika-286 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang kampo ng Justice Alliance. Sinabi sa kwento na ang Somon Clan at ilang mga elder na nasangkot sa nakakubling puwersa ay tuluyang pinatalsik mula sa Justice Alliance. Sa pagbuo ng isang bagong konseho ng mga elder, tila muling bumalik ang kaayusan, kahit sa panlabas lamang. Makikita si Song Woo-moon sa harapan ng mga elder na sinabi sa pasakwento na gayunpaman, ang mga bagong elder ay hindi rin madaling yumuko. At ang mga kilos ni Song Woo-moon ay patuloy pa ring sinusubok sa harap nila. At pagkatapos sinabi ng seryoso ni Song Woo-moon sa mga elder na ang Namyangjan ay ganap ng nalipol. Dagdag pa niyang naiinis na batay sa lawak ng pinsala, malinaw na hindi ito gawa ng mga tulisan o pirata. Mukha itong pag-atake ng isang sanay at organisadong puwersa. Makikita ang mga elder ng Justice Alliance na tila nagulantang at hindi makapaniwala sa narinig na pahayag. Ang katahimikan ng silid ay napalitan ng bulungan at bakas ng kaba sa kanilang mga mukha habang pinoproseso ang balita tungkol sa paglipol ng Namyangjan. Sinabi pa ni Song Woo-moon sa mga ito na kumbinsido kami na may isang lihim na puwersang kumikilos sa likod ng insidenteng ito, at balak naming ipaalam ito sa martial world at maghanda. Sinabi naman ng elder na ito na nagmula sa Gyeongnam Wei clan na si Wei Jingang na hindi yun maaaring pahintulutan, alliance leader. Kung mag-aanunsyo tayo ng ganyan ng walang matibay na ebidensya, mahuhulog sa kaguluhan ang buong martial world. Dagdag pa ng isang ito na nagmula sa Haeyeon sect na si Gwak Do-woon na tama iyon. Sa ngayon, dapat muna nating obserbahan ang sitwasyon at magbalangkas ng mga hakbang. Sinabi rin sa kanya ng nagmula sa Changwon sect na si Gang Hyan na gaya ng alam ninyo, alliance leader, malakas pa rin ang backlash matapos ang alyansa ng Heavenly Demon Divine Cult at ng Four Reapers. Ang padalos-dalos na desisyon ay lalo lamang yayanig sa Justice Alliance mula sa loob. Tumugon sa kanila si Song Woo-moon na may seryosong tingin na huli na ang lahat. Kapag hindi tayo kumilos ngayon, lalo lamang itong magiging hindi makontrol. May mga inis sa mukha ang mga ito na sumagot sa kanya na yan mismo ang dahilan kung bakit hindi ngayon ang tamang panahon. Dagdag pa ng isa na mas dapat maging maingat ang pasya ng alliance leader. Sinabi naman ng nasa tabi ni Song Woo-moon sa mga ito na si Chief Administrator na si Yeon Wi-soo na ngunit hindi ba't kailangan lang natin ng kaunting paghahanda? Naiinis namang sumagot ito sa kanya na ibinuka ang kamay na sandali lang. Magkaibang bagay ang paghahanda at pampublikong anunsyo. Mula naman sa pintuan isang boses ang malakas na sumisigaw na alliance leader. Napalingon ang mga elder sa dumating na lalaki habang sinisigaw pa nito na paumanhin sa pagputol sa pagpupulong, ngunit si Somonte, na nakakulong, ay natagpuang patay, na makikita ang mga tingin nitong seryoso. May gulat sa mga mukha nila na nakatingin sa lalaki habang sinasabi na ano ang sinabi mo? At pagkatapos ay makikita ang labas ng Justice Alliance na pavilion. Mula sa loob makikita ang bakal na rehas na kulungan, kung saan pinagmamasdan nila si Somunte na wala ng buhay. At nagkukulay violet na ang buong katawan na nakasandal sa pader. At isang bagay ang hawak nito na sinabi kay Song Woo-moon na alliance leader, pakitingnan po ninyo ito. Napatingin naman si Song Woo-moon dito. Sinabi pa nito sa kanya habang makikita ang karayom sa tela na isa itong lasong karayom. Sa mismong sandaling matinik siya nito, hihinto agad ang kanyang paghinga. Nakatingin sila dito na sinabi pa ni Song Woo-moon na iba ito sa karaniwang lasong karayom. Tumugon ito sa kanya na hindi ito sandatang ginagamit sa martial world. At ang uri ng lason ay lubhang kakaiba. Tumingin sa kanya si Song Woo-moon at sinabi na mayroon bang iba pang bakas. Sumagot ito sa kanya na wala. Walang palatandaan ng pagpasok mula sa labas o anumang kainahinala. Muling makikita, ang bangkay na nagkulay violet ang buong katawan. Na nakatingin dito si Song Woo-moon na napapaisip na sinabi na una ang Namyang Jin, pagkatapos si Somon Tae.
Sinabi ng Chief Administrator sa kanya na naniniwala ba kayong iisang grupo ang may gawa nito? Tumugon si Song Woo-moon sa kanya na si Somun Tae ay patunay ng kanilang pag-iral. Ang mismong presensya niya ay sagabal sa kanila. Napahawak siya sa baba na sinabi pa na ngunit masyado itong lantad. Ipinapakita nila sa martial world na nanginginig ang Justice Alliance. May gulat sa mukha nito na napasabi na kung ganoon, sinadya ba ito? May seryosong mga tingin si Song Woo-moon habang nakahawak pa din sa baba na mas matalim pa sa espada ang hinala. Hinahayaan nilang tayo mismo ang bumagsak. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ang Justice Alliance ay simula pa lamang. Sinabi pa niya habang naiisip ang nasusunog na lugar na ito na ang tunay nilang target ay ang buong martial world. At pagkatapos sumapit na ang gabi na makikita sa langit ang buwan. Habang naglalabas ng malakidlat na enerhiya si Song Woo-moon nakatingala siya sa langit na sinabi pa niya sa kanyang sarili na dito na nagtatapos ang kaguluhan ng ginagawa ng mga hayop na yun. Itinaas ang kanyang espada na pinapaikutan ng enerhiya na sinabi pa niya sa isip na hindi na ako basta manunood lamang na ganito ang mangyari bibirahin ko ang mga hayop na yun na gumagawa ng mga gaguluhan. At pagkatapos nagpalabas siya ng napakaraming enerhiya papunta sa langit habang malakas na sumisigaw. Lumiwanag ang kanyang mga mata na naiinis na sinabi sa isipan na ngayon, panahon na para kumilos ang Justice Alliance. Sa gitna ng naglalagablab na aura, marahas niyang iwinasiwas ang kanyang espada sa hangin. Mula sa talim nito ay humulagpos ang kanyang enerhiya na mabilis na naghugis bilang isang nagngangalit na dragon. Ang bawat pagaspas at galaw ng naturang enerhiya ay tila isang malakas na bagyong nagwawala sa papawirin, na nagpapatunay na wala nang makakapigil pa sa bagsik ng kanyang kapangyarihan. Mula sa isang malayong distansya, isang hindi kilalang figure ang tahimik na nakasubaybay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa naglalagablab na enerhiyang nagmumula kay Song Woo-moon. Habang pinagmamasdan niya ang pagbuo ng dambuhalang dragon at ang pagyanig ng kalangitan, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya natinag sa lakas na ipinamamalas ng binata, bagkus, tila may lungkot at kagalakan sa kanyang paghinga habang dahan-daang binibitawan ang mga salitang. Sa wakas, nagpasya na siya. Ito pala ay si Elder Jin na nakangiting sinabi pa kung kikilos si Song Woo-moon, ang pinuno ng Justice Alliance. Magdudulot ito ng napakalaking alon sa buong martial world. At pagkatapos, kinabukasan, sa Justice Alliance na may nagsasalita na mula ngayon, ang insidente sa Namyangjin ay direktang iimbestigahan sa ilalim ng Alliance Leader. Seryosong sinabi pa ni Song Woo-moon na kasabay nito, magsasagawa tayo ng panloob na inspection. Walang sekta o angkan ang magiging eksepsyon. Napatayo ang isang elder na ito na pataas ng tono ng boses na sinabi na Alliance Leader, ang pag-aatubili ay magbubunga lamang ng kawalan ng tiwala. Ilang beses ko bang kailangang sabihin ito? Naiinis na sinabi naman sa kanya ni Song Woo-moon na Elder Wee, mukha ba akong humihingi ng pahintulot sa inyo ngayon? Napataas ito ng tingin sa kanya ng tahimik. Napatayo naman si Song Woo-moon mula sa kanyang ikinauupuan na tahimik na nakapikit. At pagkatapos nakatingin dito siya na sinabi na ang kaaway ay nagpakita na ng sarili. At sa lalong madaling panahon, malalaman ng lahat ang kanilang pag-iral. Sinabi pa niya dito na kahit gaano mo pa ito itago, ang bagyong nagsimula ng umalimpuyo ay hindi natitigil. Napakunot ng noo ang mga ito na may nakasimangot na mukha na nakatingin sa kanya. At sinabi ni Song Woo-moon sa kanyang katabi na Chief Administrator. Agad itong tumugon sa kanya na bakit po, Alliance Leader. Sinabi ni Song Woo-moon ng malakas na ipagbigay alam sa pinuno ng Windsword Unit. Ipasubaybay sa kanila ang unit na umatake sa Namyangjin. Agad na sumuntok sa palad si Chief Administrator na opo, naiintindihan ko po. Seryosong sinabi pa ni Song Woo-moon na kikilos tayo nang hindi inilalantad ang ating sarili. Walang dapat makaalam na tayo ang humahabol sa kanila. Muling sumagot ang Chief Administrator na sa inyong utos. At dito na po nagtatapos ang ika-286 na kabanata.